Mga kapuso, binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa high tide. At kaugnay ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay humupa na ang baha dulot ng high tide sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan. Binahang ilan sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City bunsod ng high tide. Sa monitoring ng Pag-asa, as of 6 a.m. ng September 16, umabot sa 4 feet above normal level ang high tide sa syudad. Alas 8 kaninang umaga, mataas ang baha sa bahagi ng A.B. Fernandez Avenue o sa downtown area. Maging ang ilang establishmento, pinasok din ng tubig. Mahirap talaga, kailangan magbutas sila. Pag ganitong bahaba, nakasigurado na walang kita. Galing sa Aguilar, Pangasinan ng mag-asawang Garcia, magpapakonsulta sila sa eye clinic. Hindi rin nila inasahan ng baha sa syudad dahil maayos naman ang lagay ng panahon. Kahapon konti lang, hanggang dito lang. Ngayon malalim na. Oo nga hindi namin in-expect. Kala namin wala, kasi walang ulan eh. Bunsod ng naranasang pagbaha sa mga pangunahing kalsada, apektado rin ang daloy ng trapiko. Ilang oras na naranasan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada. Medyo mataas dito sa may gilid kaya lahat ng sasakyan napupunta sa gitna. Isang linya ang nagagamit and then pag magbababa sa may gitna kasi yun ang pinakamababa. Aminado ang Poso na nahirapan sila sa pagsaayos ng lagay ng trapiko. Kasabay kasi ng traffic, marami ring motorista ang lumabag sa batas trapiko, gaya ng no counterflow. Bandang alas 11 ng umaga ngayong araw, September 16, unti-unti rin naging maayos ang daloy ng trapiko sa syudad. Chris, sa ating pag-iikot sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan, sa mga oras nga na ito ay maayos na yung lagay ng traffic sa ilang parts sa Dagupan City. Bagamat may mga kalsada pa rin na hanggang sa ngayon nga ay nakaka-experience ng traffic build-up gaya na lamang sa bahagi ng Perez Boulevard at maging sa ating kinaroroonan. Actually, kung didiretsuhin lamang itong aming kinaroroonan, sa part ng MH Del Pilar ay nakaka-experience ng mga kapuso ng traffic build-up dahil yan po yung kalsadang ginagawa ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Kaya naman maraming naka-standby ho dyan ng mga traffic enforcer from Poso para i-check at magmando sa lagay ng trapiko. Aside sa MH Del Pilar, nakaka-experience din ng traffic build-up sa may downtown area. Bagamat may mga nakabantay na mga traffic enforcer. Ang panawagan pa rin mga kapuso ng ating otoridad, partikular ng Poso at maging ng Pag-asa, every time ho na sila ay pupunta sa lungsod ng Dagupan ay magdala pa rin po ng bota na protection po sa paa dahil karaniwan po na nagkakaroon ng nakaka-experience ng high tide sa lungsod ng Dagupan. Actually, ayon sa Pag-asa, asahan pa natin yung high tide sa mga susunod na araw o yung pagtaas ng tide level sa lungsod po ng Dagupan. Kaya naman better na magdala na ho ng protection sa paa, magdala ho ng bota, nang sa ganoon po anytime po pwede ho ninyong isuot. Karaniwan po ayon sa Pag-asa na na-experience yung high tide pagsapit ng alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At pagpatak ng 12 ng tanghali, diretso po yan sa hapon ay humuhupa naman na ang baha bunsod ng high tide sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.